Magandang buhay, mabuting tao. Narito si Teacher Crystal upang handugan kayo ng panibagong kwento na kapupulutan ng aral. Mga bata, naranasan niyo na bang sumama kay nanay sa palengke? Sa mga nakaranas ng sumama, ano-ano ang makikita sa palengke? May mga ipapakita akong mga larawan sa inyo. Subukan natin kilalanin ano-ano ang mga ito. Ang unang larawan ay tinatawag nating palengke. Ito ay isang halimbawa ng palengke na matatagpuan sa ating lugar. Ito ay ang Angeles City Public Market. Ano nga ba ang palengke? Isang lugar na kung saan pwedeng bumili ng karne, isda, prutas, o gulay. At syempre, pwede ring mga laruan. Ang susunod na larawan ay kadalasang nakikita na dala-dala ni nanay tuwing siya ay namamalengke. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay tinatawag nating bayong. Ang bayong ay isang lalagyan ng mga pinamili na gawa sa plastic. Ang susunod na larawan ay tinatawag nating kalan. Ito ay katutubong salita na tawag sa pinaglulutuan. Ang susunod naman ay tinatawag nating palayok. Ang palayok ay yari sa clay na ginagamit sa tradisyonal na paghahanda ng mga pagkain. Ang panghuling larawan ay tinatawag nating suki. Ito ay ang mga taong madalas na nakikitang bumibili sa kanilang mga paninda. At dahil may ilan pa sa inyo ang hindi pa nakakapunta sa palengke nang dahil sa pandemya, kahit nasa bahay lang kayo, kayo ay aking sasamahan papunta sa palengke. Tara, tayo nang pumunta sa palengke! Ang ating kwento ay tinamagatang Araw sa Palengke. Sa palagay ninyo, ano kaya ang nangyari sa batang bita sa ating kwento? Tara, alamin natin! Sa palengke. Kwento ni May Tobias Papa, guhit ni Isabel Rojas, at inilimbag ng Adarna House. Ngayong araw na ito, maaga akong gumising. Inaantok pa ako nang binihisan ako ni nanay. Sasama ako sa kanya. Araw ng palengke ngayon! Makinig ka ng mabuti. Ang sabi ni nanay. Humawak ka sa akin ng mahigpit ha, para hindi ka mawala. At hindi pwedeng magturo ng ipabibili. Opo, nanay. Ang sabi ko. Anong sabi ni nanay sa bata? Tama. Nabili niya ito na humawak sa kanya ng mabuti at tama. Hindi pwedeng magturo ng ipabibili. Bakit kailangan sundin natin ang bilin ni nanay? Tama. Para hindi tayo mawala. Tig-isa kami ni nanay ng bayong. Ang bayong ni nanay ay malaki at makulay. Ang bayong ko naman ay maliit at kulay dilaw. Ano nga ulit ang bayong? Magaling! Ito ay lalagyan ng mga pinamili na yari sa plastic.
palengke. Nagsisigawan ng mga tao. Pero hindi galit. Masaya. Parang ang lahat ay magkakakilala. Mga bata, bakit nagsisigawan ng mga tao? Sila ba ay galit? Hindi. Kaya nagsisigawan ng mga tao para hikayatin ang mga suki o mga taong para bilhin ang kanilang tinda. Suki! Suki! Bili ka na sa akin! Suki! 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 Bili ka na! Ano nga ulit ang suki? Mahusay! Ito ang mga taong bumibili sa mga paninda. Hindi ko gusto ang amoy ng palengke. Amoy karne, manok at isda. Ew! Ew! Ayoko dyan! Ngunit bakit tila tuwang-tuwa naman si nanay sa kakaamoy sa mga iyon? Sariwa nga. Isa nga po dito. Bakit kaya tuwang-tuwa si nanay sa kakaamoy sa mga iyon? Tama, dahil doon malalaman kung yon ay sariwa. Mainit sa palengke at saka maputik. Kaya pala gusto ni nanay na maaga kami. Masikip ang palengke kapag magtatanghali. Mababait ang mga tindera sa palengke. Pinatikim kami ni nanay ng kanilang sari-saring tinda. Pakwan, lansones, bibingka. Pinuno din nila ang aking maliit na bayong ng iba't ibang bagay. Yay! Salamat po! Maraming makikita sa palengke. May kakatuwa, may nakakatakot, at may magagandang bagay. Sa palagay ninyo mga bata, ano kaya ang nakita ng ating bidang bata sa kwento? Ito ba ay isang karne, isda, o laruan? Hi! Ang ganda ng isang pulang kalan na may munting palayok. Ang sarap magluto-lutuan. Ano nga ulit ang nakita ng bata sa kwento? Magaling! Isang pulang kalan na may munting palayok. Pero may pangako ako kay nanay. Mga bata, naalala niyo ba anong pangako ng bata? Tama! Bawal magturo ng ipabibili. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Pagod na pagod kami ni nanay. Mahirap palang mamalengke. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ko siyang iligpit ang aming pinamili. Teka, ano yung nakita kong nakabalot sa dyaryo? Parang pamilyar ang hugis. Palagay ninyo mga bata, ano kayang nakita niya? Tingnan natin kung tama ang hula ninyo. Isang munting kalan na may munting palayok! Yehey! Yehey! Oh, tama ba ang hula ninyo? Tama! Isang pulang kalan na may munting palayok. Salamat po, nanay! At niyakap ko siya ng mahigpit. Masayang masaya ako sa binili sa akin ni nanay. Kain na tayo. Ito sa'yo, at syempre, sa'yo din. Yehey! Yehey! At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang
Araw sa Palengke. Kwento ni May Tobias Papa at guhit ni Isabel Rojas. Mga bata, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? May mga ilang katanungan akong inihanda para sa inyo. Saan nagpunta si nanay at ang bata? Magaling! Sila ay nagpunta sa palengke. Anong kulay ang bayong na dala ni nanay? Tama! Ito ay makulay. Yung dalang bayong ng bata. Magaling! Ito ay kulay dilaw. Anong napansin ng bata sa palengke? Paano niya inilarawan ang palengke? Mahusay! Ang palengke daw ay maingay, mainit, at maputik. Sinunod ba ng bata ang bilin ng kanyang nanay? Bakit kailangan sundin ang bilin ni nanay o ng ating mga magulang? Tama! Dahil alam nila kung ano ang mas nakakabuti sa inyo. Ano kayang mangyayari sa bata kung hindi niya sinunod ang bilin ng kanyang nanay? Tama! Maari siyang mawala kung hindi siya humawak ng mahigpit. Pwede rin siyang mapagalitan kung nagturo siya ng ipabibili. O kaya pwede rin siyang makasira o makabasag. Bakit kaya binilhan ni nanay ng kalan na may munting palayok ang bata? Tama! Dahil siya ay sumunod sa bilin niya. Ikaw ba? Naranasan mo na bang masurpresa? Ano ang iyong naramdaman? Ikaw ba? Pinipilit mo rin ba ang iyong nanay na bilhin ang mga nakikita mo o nagustuhan mo sa mall o kaya sa palengke? Kahit may bilin siyang huwag magtuturo o huwag magpapabili? Tama! Dapat sundin natin kung ano ang bilin ng ating nanay na huwag magtuturo o huwag magpapabili. Mga bata, anong katangian ang ipinakita ng bata sa kwento na maaari ninyong tularan? Tama! Ang pagiging masunurin. Tandaan, lagi tayong sumunod sa bilin ng ating mga magulang dahil ito ay nakakabuti sa atin. At dito nagtatapos ang ating masayang kwentuhan. Hanggang sa susunod, bye!